Nako po, nagsalita na naman po itong si Bato de la Rosa. Ngayon naman, ang sabi niya, kung meron daw talagang ebidensya na ibinulsa nga, o binulsa nga na itong si Sara Duterte, yung confidential fund noong nakaraang taon na umabot ng 125 million na ginastos nga lang daw ng 11 days. Kung may ebidensya na binulsa, edi kasuhan daw. Ako mismo, kahit close na close ko yung si Vice President Sara, parang kapatid ko yan. Pero kung nakita ninyo na may ebidensya kayo na binulsa niya, kasuhan natin. Kasuhan natin. Ganun lang kasimple. Okay, yan. Meron bang nagsasabi na binulsa niya? Ang tinatanong kasi, ang mga pagbubusising ginagawa ni Narisa Ontiveros ay paanong nagastos ng 11 days? Saan ba ginastos yan? Wala namang nagsasabing binulsa. Bakit inisip agad na si De La Rosa na binulsa yung pera? Baka naman sanay din kayo, De La Rosa, Mr. Bato, na magbulsa ng pera ng taong bayan. Baka gawain nyo rin yan. Kasi kayo mismo yung nakaisip na kung binulsa nga daw na si Duterte, edi kasuhan. Sabi pa niya, my God, that is the second highest official of the land. Tapos ayaw natin pagkatiwalaan. As if naman nagtiwala kayo kay Atty. Leni Robredo. As if naman hindi nyo binalahura ang posisyon ni Atty. Leni Robredo nung kanyang kapanahonan, yung kanyang time. As if naman hindi nyo winalang hiya ang Office of the Vice President under Atty. Leni Robredo. As if naman ginalang nyo si Atty. Leni Robredo. Tapos ngayon gusto nyo pagkatiwalaan agad-agad. Sa dami ng mga katiwalian na nakikita sa ahensya na si Sara Duterte at nung siya ay Davao City Mayor pa, sa dami ng mga questionabling pondo, tapos gusto nyo pagkatiwalaan. At bakit? Meron ba kayong mga questionabling pondo? Or meron bang mga questionable na pondo noong panahon ni Atty. Leni Robredo nung siya ay Vice President? Di ba wala? Walang ka-issue-issue nung panahon na yon, pero ginagawan nyo ng issue. Ginagawan nyo ng mga akusasyon na kung ano-ano. Ngayon po, may totoong issue. Napakaliwanag sa taong bayan na may issue, may maling paggamit ng pondo, may hindi maipaliwanag na paggamit ng pondo. Pero anong ginagawa nyo? Dapat daw pagkatiwalaan? Talaga lang po. Talaga lang, Bato de la Rosa, dapat pagkatiwalaan ang isang katulad ni Sara Duterte at ng pagmumukha mo para namang napaka-weird, para namang napaka-ironic sa totoong nangyayari. Yung realidad ng mga nasa pwesto ngayon, katulad nyo, napakalayo po sa mga binibitawan yung ganitong klaseng salita. Pagkatiwalaan, nagpapatawa pa po ba kayo, Mr. Bato de la Rosa? Grabe. So ano, talaga ba binulsa? Bakit alam mo? Saan ba nanggaling yung salitang binulsa? Di ba sa iyo lang? Wala namang nagsasabi na binulsa eh. Ang hinihingi ng taong bayan at ng mga nagbubusisi katulad ng Makabayan Black at ni Riza Ontiveros ay ang paliwanag. Kung talagang walang kabulastugan na nangyari doon sa pondo na yon, madali namang ipaliwanag yan eh. Pero napakarami kasing pagkakataon na umiiwas, pagkakataon na inaatake na lang ng personal nito si Sara Duterte, yung kuno ay mga kritiko niya. Hindi po mga kritiko ang mga katulad ni Riza Ontiveros at ng Makabayan Black. Sila po ay totoong nagsisilbi. Sila po ay nagtatrabaho. Hindi katulad niyo po, Bato de la Rosa at ng iba pa sa Senado, mga kaalyado niyo na hindi naman talaga trabaho ang pinunta dyan, kundi magpalaki ng mga kaalyado, magparami ng mga kasamahan para hayahay na naman kayo sa susunod na eleksyon. Ganun po ang nangyayari sa inyo. Ang kakapal po ng mukha nyo.